that beareth fruit, keep her that it, that it may bring forth more fruit. And we are clean through the word which I have spoken unto you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine. No more can ye except ye abide in me. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered, and men gather them and cast them into the fire. They are burned. Verse 7, ye abide in me, and my words abide in you. Ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Verse 8, herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples. Ito po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, sa gabi ito kami po ay muli nagpapasalamat. Sa buong maghapon na kami po ay ingatan sa mga provision na ikong pinagkaloob. Kaya din po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng mga pribilehiyo bilang iyong anak. Ama, muli kami dumadalangin sa gabi ito. Ikaw po ang gagabay po sa amin. Ikaw po magtuturo po sa amin. Ikaw po magbibigay sa amin ng kakayahan, ng paunawaan ng iyong mga salita. At ikaw rin po magkakaloob ng kakayahan na ang mga ito ay ma-apply sa aming buhay. Hiling po namin, Ama, na sa pamamagitan po ng aming pag-aaral, sa pamamagitan po ng iyong mga salita, at sa pamamagitan po ng aming pong mga bunga bilang iyong mga anak, kayo po ay maluwalhati sa aming buhay. Muli, Ama, ang lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan ko pong true disciples. How blessed are they? No? Ang pagiging disipulo po ng ating Panginoong Yesus ay may kaakibat na mga pribilehiyo, may mga kaakibat na mga pagpapala, at mga biyaya ng Diyos na nagmumula sa Kanya. No? So tayo po ay nabiyayaan o tayo po ay nagkamit ng pagpapala, no? Kasabay ng ating pakikipagkaisa o pagiging kaisa ng ating Panginoong sa Kristo. Sabi po Diyos sa verse 1, I am the vine. Sabi po dyan, I am the vine, and my Father is the husbandman. No? Sa tayo po ay kaisa ng ating Panginoon. Pero bago po yan, mayroon nga po tayong kasabihan na sinasabi na ang isang tao daw po ay makikilala natin sa pamamagitan ng kanyang bunga. No? O ang isang tao ay gumagawa o nagpapakita ng mga magagandang bagay o mabubuting gawa, masasabi natin ang taong ito ay isang mabuting tao. Gayon din naman po ang isang disipulo ng ating Panginoong Yesus ay makikilala rin natin kung siya ba ay tunay o hindi. Kung mayroon po siyang bunga. No? So kinakailangan pong mag-manifest ang bunga sa kanyang buhay. So pag sinabi po nating disipulo, ito po ay nangangahulugan na ang taong ito ay mananampalataya, taong ito ay believer, ang taong ito ay sumusunod o tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Diyan po nanggaling yung salitang disciple, nang ibig sabihin ay tagasunod. So being a disciple of Christ, ay meron po tayong mga biyaya na makakamtan mula sa ating Panginoong Kristo.
At gaya nga po ng ating nasabi sa point number 1, ang ating unang biyaya ay dahil tayo ay naging kaisa, no, sa Panginoon. Sabi sa verse 1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Verse 2, every branch in me that beareth not fruits, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring more fruit. So yung privilege po natin, tayo ay united, sabi sa Bible. We are united in Christ. Ano? Bilang simile ay ginamit niya yung vine. Ginamit niya po yung puno ng ubas bilang paghahambing kung sino siya sa ating buhay. So bilang isang vine, tayo po ay nakakabit sa Kanya at yan po ay isang pribilehiyo. We are united in the vine. We are united in Christ. At dahil po dyan ay isa pong pribilehiyo po yan. So, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, I am the true vine. So, kung sinabi niya pong true vine, nangangahulugan or it is implied na mayroon palang hindi tunay na ubas, puno ng ubas. Mayroong false vine. So, akin pong ni-research kanina, napansin ko po na nung una pa lang ay mayroong ubasan ng Panginoon na kanyang itinayo o itinanim. Sabi po doon sa Jeremiah chapter 2 verse 21, balik po tayo sa John mamaya. Jeremiah chapter 2 verse 21, ito po ang sabi ng Bible. Jeremiah 2 and verse 21. The Bible says, yet I had planted thee a noble vine, wholly a right seed. How then art thou turned into the degenerate plant of a strange vine unto me? Speaking of Israel, sila po ay tinawag na noble vine na tinanim ng ating Panginoong Diyos. According to Psalms chapter 80 verse 14, Psalms 80 verse 14, Psalms 80 verse 14, po ang pagkasabi ng Bible, return, we beseech thee, O God of hosts. Look down from heaven and behold and visit this vine and the vineyard which thy right hand hath planted, and the branch that thou madest strong for thyself. Verse 16, it is burned with fire, it is cut down, they perish at the rebuke of thy countenance. So speaking of Israel as a vine cut off, ito po ay nagsimula nung sila ay naging capture ng Babylon, wherein yung first temple ay giniba, no? Ng Babylonian Empire, and which was rebuilt by Cyrus. At nagiba na naman ito nung panahon ng mga Hudyo sa kapanahonan ng Panginoon Jesucristo, na kung saan tuluyan na talagang winasak ang templo ito. That was the time na ang vine na ito ay sinabi yung nasunog, they became desolate, at sila ay pinutol ng Panginoon. No? So this vine na tinutukoy ay ang Israel. At sabi ng Panginoon,
I am the true vine. So nagkaroon ng transition. Mula sa Israelites being the vine, ay ang Panginoong Jesucristo ang naging tunay na vine. Kaya sabi niya, I am the true vine. Sabi doon sa Genesis chapter 40 verse 11, Genesis chapter 40 verse 11, po ang pagkasabi ng verse 8 to 11, 40 verses 8 to 11. Verse 8, they said unto him, we have dreamed a dream. Verse 8. Yan. And there is no interpreter of it. Joseph said unto them, do not interpretations belong to God? Tell me then, I pray you. And the chief butler told his dream to Joseph, and said to him, in my dream, behold, the vine was before me. And in the vine were 3 branches, and it was as though it budded, and her blossoms shot forth, and the clusters thereof brought forth ripe grapes. And Pharaoh's cup was in my hand, and I took the grapes, and pressed them into Pharaoh's cup, and I gave the cup into Pharaoh's hand. So the vine is a representation or a figure of the Lord Jesus Christ, wherein ito po ay nagbubunga ng mga ubas at ang mga ubas naman ay nagiging alak kapag ito ay pinipiga. So gayon din naman po ang ating Panginoong Kristo bilang puno ng ubas ay nagiging siyang daluyan, no? Ng anumang bagay na kinakailangan natin bilang kanyang mga anak upang tayo ay magkaroon ng bunga. Kung paano ang sanga ay nananatili sa ubas, siya po ay nakakukuha ng mga nutrients, ng mga elements na kinakailangan upang siya ay magkaroon ng sinasabing bunga. So tayo po ay pinagpala. Tayo po ay nagkaroon ng pribilehiyo sa kadahilan ng tayo ay nakikinabang na po sa anumang mayroon sa ating Panginoong Diyos. Whatever we need in this life, lalong-lalo na po sa ating buhay Kristiyano, ay nasa ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong ang ugat ang nagdadala ng mga sustansya sa puno, ay gayon din ito ay nadadala sa mga sanga kung ito ay magkaroon ng masaganang bunga. So it is a privilege dahil ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang ating naging sanga. No? Kung saan tayo ay nakakapit at tayo ay nakatitiyak na habang tayo ay nakakapit sa Kanya, lahat ng ating kinakailangan sa ating pamumuhay bilang mga Kanyang anak ay makakamta natin sa Kanya. Another thing po na makita natin bilang pribileyo, yung tayo ay naging aparte niya. No? Tayo ay naging sanga. No? Doon pa lamang sa pagiging puno ng Panginoon na tayo ay nakikinabang, ay mas kapakinabangan dahil tayo mismo ay naging sanga. Speaking of Israel, no? Siya po yung dapat na tunay na sanga na dapat ay makikinabang sa mga spiritual na bagay na masusupungan sa ating Panginoong Kristo. Pero sa kadahilanan ng unbelief, sabi sa Bible, tingnan po natin sa aklat ng Roma. Sabi po doon, Romans chapter
uh, Romans chapter 8, hindi ako nagkakamali. O Romans chapter lang. Basta natin sa Romans chapter 9, verse 4. Sabi po sa Romans chapter 9, verse 4, isa ko sa verse 1, I say the truth in Christ, I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart, for I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh, who are Israelites, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers, and of whom, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. So ito pong Israelites, ang tunay, original na sanga na nakakabit sa puno ng ubas na walang iba kundi ang Panginoong Kristo, na kung saan ang mga pangako at ang pagkakukup bilang anak ay nakatalaga para sa kanila. Maging ang paglilingkod, maging ang mga propeta, maging ang binhi o ang ating Panginoong Kristo ay nagmula sa kanila. But these Israelites, sabi ng Biblia, ay naputol bilang sanga, no? Dahil sa hindi nila pananampalataya. So, puntahan po natin ang 9:11. Sabi po dito sa Romans 9:11, or before sa 11, sa 7, sabi po sa verse 7. Verse 7 says, neither because they are the seed of Abraham are they the children, sabi po dyan. But in Isaac shall thy seed be called, that is, they which are the children of the flesh, they are not of the children of God. But the children of the promises or the promise are counted for the seed. Verse 9, for this is the word of promise, at this time will I come, and Sarah shall have a son. Verse 10, and not only this, but when Rebekah also had conceived by one, even by our father Isaac, for the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. So dito po makikita natin, mga kapatid, yung transition, no? Yung tunay na branch, yung original na branch being cut off, which is Israel, no? Na pinapakita po sa atin at sa atin na hindi ito buong Israel. No? Hindi porke sinabi po natin na Israel, o mga Israelita, sila yung tinatawag na tunay na Israel. Dahil sabi niyan, ang tunay na Israel ay yung anak sa pangako. No? So kung titingnan natin, mayroon pong anak si Jacob, o mayroong anak si Isaac, si Jacob at si Esau, na kung saan si Jacob ay pinili at si Esau ay tinakwil. Si Esau ay hindi minahal, si Jacob ay minahal ng Diyos with everlasting love. So from Jacob, nagsimula ang tunay na Israel. From the 12 tribes. No? Pero dito sa 12 tribes nito, meron pang binabanggit na remnant, no? According to the election of grace.
Isabihin, bagamat sila ay naputol bilang sanga, time will come. Sila po ay muling may kakabit sa tunay na puno ng ubas. At sila ay magiging kagaya natin, magiging kaisa natin, at tayo tinatawag din naman na Israel. So sabi sa Bible, so all Israel shall be saved. So sinasabing Israel is not the biological sons of Abraham or of Isaac, but the spiritual Israel. At kasama po tayo dyan bilang mga Hudyo. Kaya sabi po diyan sa verse 24 ng Romans chapter 9, sabi po sa verse 24, even as whom he hath called not of the Jews only, but also of the Gentiles. Hello? Verse 25, as he saith also in Osee, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. So the Israelites were the beloved people of God. They were the chosen people of God. But dahil sa kanilang hindi pagsampalataya, dahil sa hindi nila paniniwala, bagkus ipinako nila ang Panginoon sa Kristo, they were cut off doon sa puno ng ubas, at ang natira doon ay yung binabanggit na yung mga disciples ng Panginoon doon sa John chapter 15, yung mga apostles. Kaya sabi ng Panginoon, ye are the branches. So nakabit po tayo sa branches gaya ng mga apostol nang na-cut off ng tunay ng mga Israelita, tayo ay na-grafted po doon. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, nung tayo ay tinawag mula sa kasalanan tungo sa buhay sa Panginoong Kristo. So tayo po ay naikapit. Tayo ay naging tagapagmana. Tayo ay naging benepisyaryo na kung ano ang merong Israel mula sa ubas, gayon din po meron tayo. Kaya sabi po diyan, I will call them my people, which were not my people, and her beloved, which was not beloved. Verse 26, and it shall come to pass that in the place where it was said unto them, ye are not my people, there shall they be called the children of the living God. So tayo po ay may pribilehiyo bilang sanga. Tayo po ay tinawag na people of God. Tayo po ay tinawag na beloved of God. Tayo po ay tinawag na children of the living God. At tayo po ay nararapat lamang magpasalamat, mga kapatid, sa mga pribilehiyong ito. At dapat din ay aware tayo, mga kapatid, sa mga pribilehiyong ito. No? Alam po natin dapat ang ating kinalalagyan sa piling ng ating Panginoon Kristo. We are united in Him. We as a branch and He is a vine. Tayo po ay mapalad dahil binigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng ganitong biyaya. Tinawag po nating biyaya sapagkat hindi po natin ito hinanap. Hindi po natin ito pinagsikapan, hindi po natin ito pinaghirapan. Bagkus nung una tayo ay namumuhay sa kasalanan. Tayo po ay namumuhay na estranghero mula sa ating Diyos. Tayo ay namumuhay ng wala sa Kanyang piling. Tayo ay namumuhay sa ating ganang sarili. Pero dumating ang panahon na ayaw sa Kanyang biyaya na tayo ay sinilang sa Espiritu, binuhay ang ating Espiritong patay, at tayo ngayon ay nakikinabang sa mga pribilehiyo na mayroon ng Israelita mula sa ating Panginoong Hesus bilang siyang puno ng ubas na daluyan ng lahat ng pagpapala na ating kinakailangan upang tayo ay magbunga bilang mga sanga. Bilang mga sanga, mga kapatid,
ng ating Panginoong Diyos, tayo ay nire-require, no? Na tayo ay magkaroon ng bunga. Naalala niyo po noong Panginoong Hesus ay naglalakad, dumasa sa isang puno ng fig tree, no? At naghahanap siya ng bunga doon. Nang wala siyang makita, ang sabi niya, mula ngayon, matuyo ka na. Kadaka-daka ang punong yun ay natuyo at namatay dahil wala siyang silbi, walang pakinabang sa kanya. Siya ay sinumpa ng Panginoon na mula ngayon, hindi ka na talaga magbubunga. Ikaw ay matuyo na. Tayo po bilang mga sanga ng Panginoon na nakakapit sa Kanya, ay ni-expect ng Panginoon na tayo po ay magkakaroon ng bunga. No? Magkakaroon po tayo ng resulta sa ating buhay. Bibigyan po tayo ng Panginoon ng initial ng mga bunga pamamagitan ng banal na Holy Spirit. No? Sabi po sa Galatians chapter 5, verse 22, sabi po doon, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, kindness, perseverance, faith. No? Na ito the Holy Spirit, pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa Kristo the moment na tayo po ay binuhay, no, sa ating espiritu patay. Because of that, mga kapatid, walang dahilan kung bakit tayo po ay hindi magbubunga sa ating Panginoon. Unless, sabi ng Biblia, because of unbelief. Marami sa mga Kristiyano, bagamat nabiyayaan ang buhay na walang hanggan, pero maraming bagay na hindi nila pinaniniwalaan. No? Maraming bagay na hindi nila matanggap bilang dapat nilang gagawin dahil wala silang pananampalataya o wala silang paniniwala sa salita ng Panginoon. Maraming challenges sa ating buhay, mga kapatid, na pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, pero hindi natin ipapamuhay. Hindi tayo nagkakaroon ng bunga dahil hindi tayo naniniwala. Sabi ng Panginoon, kung anumang bagay ang ating hahanapin, masusumpungan natin. Kung tayo ay kakatok, tayo ay bibigyan. Kung tayo ay hahanap, ating masusumpungan. Pero mas pinaniniwalaan natin ang ating sarili, mas inuuna natin yung ating sarili kaisipan, bagkus sa mga bagay na pinapangako sa atin ng Diyos, kaya kadalasan, mga kapatid, wala tayo bunga. Nakikinig tayo ng mga salita ng Diyos, nagbabasa tayo ng Biblia, ma-attend tayo ng mga gawain, pero bakit wala pa rin bunga? Because of unbelief. Dahil hindi natin tunay na sinasampalatayanan kung ano sinasabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mabalisa, huwag matakot ang inyong puso, pero nananatili tayong takot, nananatili tayong nagdududa, nag-aalinlangan, dahil kulang ang ating paniniwala o pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Yan po ang ilan sa mga kadahilanan kung bakit tayo ay walang bunga, mga kapatid. No? Kapag dumating yung kabalisahan, sabi ng Biblia, the cares of this world, no, mga material things, yan yung mga bagay na mahadlang sa atin para tayo ay magkaroon ng bunga.
So bilang mga sanga, sabi ng Panginoon, upang tayo magkaroon ng bunga, kinakailangan nating manatili sa Kanya. No? Kinakailangan nating magpatuloy. Kinakailangan nating manatili sa Kanya. No? Maraming mananampalataya ang hindi na natin nakikita sa ating kapulungan, hindi na natin nakakausap, hindi na natin sila malaman kung ano na nangyayari sa kanila dahil tumalikod na sila, no, sa gawain ng Panginoon. So this abiding principle na tinuturo sa atin ng Bible ay nagpapatuloy lamang, mga kapatid, na tayo ay may pangangailangan sa ating Panginoon so Kristo. Di tayo inuutusan ng Panginoon na tayo manatili sa Kanya dahil sa Kanyang kagustuhan lamang, kundi ito ay para din sa ating kapakanan upang tayo ay magkaroon ng sinasabing bunga. Sabi niya, abide in me and I in you. No? So, kung titingnan natin, mayroon tayong responsibility as a Christian at mayroon din namang responsibility ang Panginoong Hesus sa atin. This is not speaking of eternal life. Dahil sa ating buhay na walang hanggan, wala po tayong anumang kaparte dahil ito ay purely blessings, grace of God without any mixture of works from us. This speaks of our discipleship, mga kapatid. This speaks of our being fruitful in the ministry. Kung tayo ay mananatili sa Panginoon at ang Panginoon ay mananatili sa atin, tayo ay magkakaroon ng bunga. So kung hindi tayo mananatili sa Panginoon, ang Panginoon ay hindi rin mananatili sa atin upang tayo tulungan na magkaroon ng bunga bagkos tayo ay magiging barren, without fruit the ministry. Though we are eternally saved, but we have no fruits in this life. Verse 5, sabi diyan, He that abideth in me, and I in him. No? So it is an expression of necessity. No? Dalawang beses sinabi ng Panginoon, kailangang manatili kayo sa akin. At siya nananatili sa akin, at ako ay nananatili sa Kanya, ay magkakaroon ng bunga, sabi sa verse 5. Tingnan po natin. John 5. Sabi po dyan sa John chapter 15 verse 5, sabi po doon, John 15:5. So sabi ng Bible, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me ye can do nothing. So wala po tayong magagawa, mga kapatid, apart from the Lord Jesus Christ. Walang naman po tayo magiging magandang bunga kung tayo ihiwalay sa source ng ating pagpapala. Wala po tayong magiging resulta sa ating buhay mananampalataya kung tayo po ay ihiwalay doon sa puno. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Sabi sa verse 8, Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. So shall ye be my disciples. No? Sa ating pagkakaroon ng bunga, ang Panginoon ay naluluwalhati sa atin. No? Siya po ay nasisiyahan, siya ay nagagalak, siya ay natataas, siya po ang siyang nag-glorify,
dahil nakikita sa atin yung bunga na hinahanap niya sa atin bilang kanyang mga anak. No? Imagine niyo po yung isang tao, isang babae na mahabang panahon na hindi nagkakaanak. Maaaring maisip natin na nalulungkot siya. No? Siya ay nananabik na magkaroon ng anak. So gayon din naman ang kanyang magulang. Naghahangad na yung kanyang anak ay magkaroon ng anak. Pag makita niya ang kanyang mamahalin na apo. Diba? So tayo din po mga kapatid, kung tayo po ay mananatiling walang bunga, di po kaya ang Panginoon ay malulung din sa ating kalalagayan bilang kanyang anak. At baka hindi lang yun ang mangyayari mga kapatid. Hindi lamang siya malungkot, kasi magalit pa sa atin at tayo tuluyan ang tanggalin sa sanga. Gaya nga ng sabi sa Bible, kung ang Israel na tunay na sanga ay pinutol ng Panginoon dahil sa hindi pananampalataya, kayo pa kaya na idinugsong lang na hindi niya kayang tanggalin ulit? So ito po ay isang warning sa atin mga kapatid. Na kung tayo mananatili sa kalalagayang walang bunga, tuluyan tayong mahiwalay sa puno. Sabi doon, that branch shall be good for nothing. Balikan po natin ang chapter 15. Sabi po dyan, verse 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered, and men gathered and cast them into the fire, and they are burned. It is a figurative speech na kung saan nilalarawan kung ano ang kahihinatnan ng isang mananampalataya na natanggal sa source of life, the source of all benefits, the source of all things that we need. No? Sabi po dyan, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. Kapag siya ay pinutol, siya ay tatapos sa isang lugar, at dahil wala na siya doon sa source ng kanyang buhay, siya ay magsisimula ng matuyo. Siya ay magsisimula ng mga luntoy. Yung tubig na nasa kanya ay mawawala. Ang kanyang mga dahon ay mauubos. At siya ay matutuyo. At wala nang ibang gamit sa kanya kundi panggatong na lamang. So is the Christian life. Once we are cut off from the vine, di po natin maasahan na tayo magiging isang masayang Kristiyano dahil mga bagay-bagay na may kinalaman sa spiritual na buhay ay naputol na rin. No? At ang pinakamasaklap na kahihinatnan niyan, sabi diyan, and men shall gather them up. No? Yung mga hindi mananampalataya, sasama tayo, kukunin tayo, yayakapin tayo. At ano kahihinatnan natin bilang mga anak ng Diyos? Magagaya tayo sa kanila mga kapatid na walang makikita ang anumang bagay, no, na may kinalaman sa Diyos. Di walang pagkatakot sa Diyos. Yan ang magiging buhay po natin kung tayo ay mahihiwalay sa Diyos. Magiging kagaya tayo ng mga worldly. Sumasayaw na rin tayo. Makanta-kanta na rin tayo ng kanilang mga ginagawa. Nakikiinom na rin tayo sa kanilang mga inuman. At ang buhay natin ay miserable. Malungkot ang buhay natin, hindi natin alam kung bakit. Dahil tayo ay hiwalay sa Diyos. Mayroong isang mananampalataya doon sa aklat ng Korinto
na kung saan, dahil sa lust of the flesh, ay inasawa niya ang kanyang stepmother. Sabi ni Pablo, alisin niyo ang taong yan, itiwalag ninyo ang taong yan sa inyong kapisanan o sa inyong pagpupulong. Ibigay niyo ang kanyang katawan kay Satanas upang ang kanyang kaluluwa ay maligtas. He is eternally saved, pero kanyang buhay ang nakikinabang ay ang diablo o si Satanas. That is the way of life There yung camera mo na off. na pwedeng maranasan, sorry mga kapatid, napindot, ng isang mananampalataya na mahihiwalay sa ating Panginoong Diyos. Kaya yan po ay isang babala, isang warning sa atin bilang mga mananampalataya. Manatili tayo bilang kanyang sanga. Dahil kung wala ang puno, wala tayong magagawa. Wala tayong biyaya, makakamtan. Lahat ay mababawi mula sa atin. At tayo mabubuhay na para bang tayo ay parang walang tunay na Diyos sa ating buhay. No? Another blessing natin pong nakamtan bilang mga anak ng Diyos, bilang disipulo ng Diyos, sabi diyan, we have the Father's care for us to be fruitful. Sabi po diyan sa verse 1 ng John 15:1, I am the true vine and my Father is the husbandman. Ang Diyos Ama, ang siyang vine dresser. Ang Diyos Ama ang nagsisilbing caretaker doon sa puno at doon sa upos o sa sanga na kung saan ito po ay pinapangalagaan ng ating Ama na nasa langit. Kung ang Diyos Ama ang siyang mangangalaga sa atin, mga kapatid, ano pang hahanapin natin? Ba? Kung ang Diyos Ama ang siyang sa atin ay gagabay, kung ang Diyos Ama ang sa atin ay mag-iingat, mawawala ba tayo, mga kapatid? Kaya nga sabi doon sa John chapter 10, verse 26, sabi po dyan, o verse, ito sabi dyan, verse 27, John 10:27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Verse 28, and I give unto them eternal life, they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. I and my Father are one. So kung tayo po ay nasa kamay ng Diyos Anak at ng Diyos Ama, wala namang magbabago pa sa ating kalalagayan, no? Bilang mga ligtas na anak ng Diyos. Hindi na tayo maaagaw ni numan. Gayon din naman, mga kapatid, kung tayo mananatili sa Kanya bilang ng mga sanga, ay hindi rin naman niya hayaan na tayo ay hindi magkaroon ng bunga. Ang mapasin natin, mga kapatid, sabi dito, sa ating pinag-aaralan, John chapter 15. I am the true vine, my Father is the husbandman. Verse 2, every branch in me that beareth not fruit, he taketh away. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. So it is God the Father na nagtatanggal ng mga hindi kapakipakinabang sa puno. It is God the Father who purgeth or pruneth. No? Mapasin natin, tinatanggal ng Diyos ang hindi nagbubunga. Tinatanggal din naman ng Diyos yung sobra-sobra. Ano ibig sabihin po noon?
Tayo bilang sanga na inalitudo ng Diyos ay sumasanga pa rin ang sumasanga. Tayo lumalago. Pero minsan, yung paglago na yon ay hindi kapakipakinabang sa isang sanga. Di ba? Minsan sa isang puno ng kamatis, bububunga na yan napakarami, tatanggalin mo yung ibang bunga niyan. Ganon din sa mga mangga, yung magagandang quality ng mangga. Tinatanggal ang ibang bunga niyan. Ganon din naman to sa ubas. Tinatanggal yung ibang sanga. Naglalarawan mga kapatid ng mga bagay-bagay sa buhay natin na hindi naman kapatid pakinabang. Maaaring sa pag-aaral po natin ng ating salita, ng salita ng Diyos tayo yumayabang na. No? Nagkakaroon na tayo ng sungay. Nagiging palalo na tayo na para bang baliwala ng iba. Tayo na ang importante. Yung iba ay wala na. Diba? O maaari din naman na tayo ay nauhumaling na sa mga bagay-bagay na hindi naman karapat-dapat nating maging mahumaling tayo. No? Tulad ng mga bagay ng mundong ito. Tayo po bilang mga mananampalataya, dapat makontento tayo sa kung anong binibigay ng Diyos sa atin. At matuto tayong i-handle kung ano binibigay sa atin ng Diyos. Little by little, binibigyan tayo ng Diyos ng ating mga pangangailangan, ng mga material na bagay sa mundong ito. Pero hindi na ang kahulugan, mga kapatid, ng mga material na bagay nito ang maglalayo sa atin mula sa ating Panginoong Diyos. O pasinin po natin yung parable of the sower. No? Lumalago na yung puno, nagkakaroon na ng dahon. Malapit na siya magkaroon ng maraming bunga. Pero dahil siya'y sinakal ng bagin, no, sa Ilocano ay lanot, siya ay namatay at hindi nagkaroon ng bunga. So minsan ang mga bagay ng mundo ito, mga kapatid, ang siya sumasakal sa atin upang tayo maging mabungang Kristiyano. At ang mga bagay na yan, kung yan ay magiging balakid sa atin, ang Panginoong Kristo mismo ang puputol o Panginoong Diyos mismo ang puputol sa mga bagay na yan. Kaya minsan hindi tayo magtataka, panalangin tayo ng panalangin, Panginoon. Bigyan mo po kami ng ganito. Angatin mo po ang buhay po namin. Bigyan mo naman kami ng ginhawa sa buhay namin. Bakit kung minsan hindi nasusunod? Minsan iniisip natin para tayong sinumpa. Bakit kahit anong bagay ang gawin natin parang hindi tayo pinagpapala? Ang naiisip ko, mga kapatid, may mga bagay na hindi binibigay ang Diyos sa atin na kung yan ang magiging dahilan ng pagkapahamak natin. Marami na mga manggagawa ang nawala sa gawain dahil naging maluho na sa buhay. Nung una, pabaka-bakasyon lang. O hindi mo na ako mag-preach ngayon, bakasyon muna ako. Wala na sa simbahan. Yung kanyang 2 linggo, wala sa simbahan, umabot ng ilang buwan. O, 3 buwan ako sa US ha, magbabakasyon ako doon. Hanggang sa bandang huli, wala na sa gawain, tinalikuran ng gawain dahil humaling na sa mga bagay ng mundo ito. Gaya ng nangyari kay Demas, sabi ni Pablo, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Kaya mapalad po tayo, mga kapatid, kung tayo ay nakakaranas ng mga afflictions sa ating buhay. Kung tayo nakakaranas din naman panaka-naka ng hirap sa buhay. Dahil ang mga bagay na ito, ang ginagamit ng Diyos para tayo ay kanyang mahubo. Ito, mga bagay na ito ay ginagawa ng Diyos upang tayo ay lalong maging mabunga at nananatili sa Kanya.
Dahil kung tayo yahayaan ng Panginoon, hindi niya tayo lilinisin, hindi niya tayo ipuprune, hindi niya puputulin ang mga sanga, hindi nagbubunga. Magbunga man tayo mga kapatid, mananatiling mga balsot ang bunga na yan. But God is a all-wise God, and a husbandman, a vine dresser, alam niya eksakto kung ano ang kanyang gagawin. No? Brother Rene, magaling niya sa mga bonsai. Alam niya yung mga sanga na dapat puputulin. Dahil kung hindi niya alam, hindi magiging maganda ang kahihinatnan ng bonsai na yan. Kung putol lamang siya ng putol, makakalbo ang bonsai, wala ka forma-forma. No? At kung hindi naman siya marunong magputol, ay mananatiling hindi rin maganda ang kahihinatnan niya. So ganoon din po sa atin mga kapatid bilang mga sanga. Ang Panginoong Diyos mismo ang umuhubog sa atin. Ang Panginoong Diyos mismo ang nangangalaga sa atin. Ang Panginoong Diyos mismo ang may alam kung paano tayo magbubunga ng marami. Kaya kinakailangan lang mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon at alam natin na kanyang ginagawa kailanman ay hindi nagkakamali, ang kanyang ginagawa ay tama at walang palpak sa kanyang gawain. So makita natin mga kapatid ang mga pribilehiyo na yan. Tayo ay nabigyan ng biyaya na maging kabahagi ng food ng ubas, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Tayo ay naging sanga na kung saan may pribilehiyo tayo ng anumang mayroon doon sa puno. At may pribilehiyo din tayo na magkaroon ng bunga sa ating buhay, the fruits of righteousness, no? Na kinakailangan natin bilang pananampalataya. At tayo napagpala rin bilang mga disipulo dahil ang Panginoong Diyos Ama mismo, ang siya sa atin ay nangangalaga. Siya mismo ang tumitingin sa atin. Siya mismo ang siyang patuloy na nangangalaga at patuloy, no? Na sa atin ay nagmamasid, na obserbahan yung ating buhay at panapanaka ay tinatanggal niya kung ano man ang mga bagay dyan na hindi nararapat na naririyan. So those are the things that are a blessing to us and that has the means of our privileges, no? Na makakamta natin mula sa Kanya. Every believer, every child of God has this privilege to bear fruit. Meron siyang kakayahan na i-work out ang anumang bagay na pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. The fruits of the Holy Spirit, kailangan niyang ma-practice every day in his life. At sa pagpapatuloy nito ay madadagdagan pa. No? Madadagdagan pa. Sabi nga doon sa, hindi ko masyadong, First Peter, basahin po natin yung First Peter. I forgot the chapter and verse. Tayo po doon. First Peter. Second Peter 1:8. Second Peter 1:8. Ito po ang sabi, Second Peter 1:8. Ito sabi dito. Unahin ko po sa verse 3. Verse 3. So sabi sa verse 3, according as his divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of him that hath called us to glory
and virtue, whereby, verse 4, are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And besides this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Verse 9, but he that lacketh these things is blind, and cannot see afar off, and hath forgotten that he was purged from all his own sins. Di po tayo makakontento mga kapatid na tayo ay makakasama lamang ng Panginoon sa kanyang kaharian sa langit. Hindi po tayo dapat makontento lang na tayo ay ligtas. Hindi lamang po tayo makontento lang na tayo ay nakikinig ng kanyang salita. Hindi po tayo dapat makontento lang na tayo ay ma-attend sa gawain. Hindi po tayo dapat makontento lang na tayo nakikinig ng kanyang mga salita. Ang hinahanap ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng bunga, mga kapatid. Add, sabi diyan, add to these things. Bukod po sa kaligtasan na mayroon po tayo, bukod po doon sa kaluwalhatian na naghihintay sa atin, idagdag po natin ang mga bagay nito bilang magiging dahilan ng ating pagiging naglagupa sa ating Panginoon. Ulitin ko po, sabi po dito sa verse 5, and beside this, giving all diligence, add to your faith virtue, and to virtue knowledge, to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. For if these things be in virtue and abound, for if these things be in you and abound, ulitin ko pa po, for if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kung mananatili po sa atin ang mga bagay na ito, bilang tayo po yung mga disipulo ng ating Panginoon Kristo, we are 100% sure na tayo po ay magkakaroon ng mabuting bunga na inaasahan ng ating Panginoong Kristo mula po sa atin. Yan po tayo nagtatapos mga kapatid, naway pagpalain po tayo ng ating Diyos sa atin pong mga napag-aralan na ito. Amen.